Hi guys! Welcome ulit sa aking channel. This is Ruth Elonga. And tara, samahan niyo ako gagawa ng flower bouquet na circle naman ang design. So, round shape flower bouquet. So, actually yan guys is hindi naman flower. Made of money bills yan. Money bouquet siya, oo. So, ayan, let's go! Yung ating money bouquet guys, minsan tiyaan pagka meron akong order na ganito, yung habang nag-YouTube ako dyan sa inyo, minsan nag-ano pa ako niyan, nagawalwal pa, nagakanta. Sige man ang aking pagpiripis, yung sinishape yung pera, ginagawa nating parang ganyan, cone, tapos itutusok siya sa stick at i-make sure natin na paikot yung ating design. Iikot-ikot nyo lang guys, wala akong cellphone stand. Tinatawat ako maghanap. So, one hand siya. Hindi ko magawa yung habang nagtutusok, nagbi-video. So, yan na. Alam nyo na yan. Tutusok nyo lang yan dyan sa styro or floral foam kung meron kayo. Ayan, naka-barbecue stick yung ating mga pera dyan. Ayan, nakita nyo naman yung shape niyan. Tusok-tusok lang yan, oh. Tusok-tusok hanggang mag-create kayo ng pabilog na bouquet. Ganyan lang siya. Ayan pa, may mga bakasan pa dyan. Nasa akyatan pa ako that time nung nag-record. Anyways, ito na. So, ang gagawin na natin, after natin ma-form sa circle na shape, syempre babalutin na natin yan para gumanda. So, irarap natin siya sa floral foam according sa request ng ating customer. So, gusto ni customer color purple or lavender and a touch of pastel color pink para sa mama niya, sa mother niya na birthday. So, ito na yung napili nating design. Lavender yan siya na kulay. Lavender, parang basta purple, hindi man din purple. Basta lavender, yun. Medyo light color than purple siya with floral design. So, gagawin natin, ibabalot lang natin siya guys, yung bouquet na ito. Ang pagbalot naman sa kanya, since round shape siya, is paikot din. Paikot din yung pagbalot sa kanya. Round din ang shape ng ating floral wrap. Yung pag-design ng ating, pagbalot natin sa kanya is paikot din. So, I'm using here mga tatlong hole na walang bawas na pieces, tatlong pieces ng floral wrapper. Or yan guys, most of the time, parang isang buong, nakakat na kasi yan siya. Naka-ready na nakakat na siya ng pieces ba. Parang half meter yata yung size niya. Yun na siya. Hindi ko na siya ginugupit. Yun na yun siya. Itutupi ko lang at saka ilalagay.
I'm using scotch tape, syempre gunting. And meron siyang additional na touch of color, light pastel pink sa kanyang bandang baba. Parang palda lang yan, guys. So, yung ganyan yung instruction ko dyan. So, we have square piece and then ganyan lang mag-fold. Make sure na hindi yan siya pantay para lahat ng edges masho-show yung kulay niya. Masho-show yung parang magiging full yung itsura niya pag ginamit mo siya. Kasi pag pantay-pantay, hindi yan siya parang edgy-edgy type ng style. So, yun yung ginagawa kong style. Para pang kunyari, parang ano siya, fluffy na madabong ba? Makapal ba? Kumbaga, makapal yung bouquet mo pag ganyan. So, ulit-ulitin mo lang paikot din sa ilalim para merong palda lang siya ba? May paldang bouquet. Ayan naman. At dadagdagan din natin ng same size yung ginawa ko did before. Ganyan. Idadagdan natin sa bouquet doon. Insert natin sa loob. Yan, insert natin dyan, guys, para meron siyang parang design pa din na additional, pero i-tape din natin yan dyan sa baba. You can use double tape or scotch tape kasi itong mga floral wrapper ko, hindi yan papel. Para plastic po yung niya, material, so easy lang siya idikit yung scotch tape. Ito na yung ating fairy lights. Dadagdagan natin ng pailaw. Syempre, para umiilaw-ilaw yung bouquet natin. Yan yung fairy lights natin. About 1 meter yan siya. Or so. Hindi ko na measure. Basta yan na yan. Make sure lang na check nyo muna kung umaandar bago nyo ito i-unwind. Parang i-check nyo muna bago nyo siya ilagay. Para hindi masayang ang time. Mahirap kasi yung tapos ka na sa ginagawa mo, uulit ka naman kasi hindi pala gumagana yung yung ilaw. Ulit-ulit ba? So ito na yung mga dried leaves. Gagamitin din natin yung mga bulaklak na yan, dried leaves. Gagamitin natin yan, idadagdag dun sa ating bouquet. So, napipili na tayo ng ilalagay natin. Then, ikakat din natin yan. So, yun guys. Hindi ko ma-close up, pero yan yung itsura niya pag nilalagay natin yung mga bulaklak na yan. Medyo matipis tingnan sa camera, guys, pero ayan siya. Ilalagay mo lang yan siya dyan sa may pera gamit yung scotch tape para syempre, hindi masira yung papel. Kasi pag gumamit ka ng glue gun dyan, hindi naman pwede. Mapupunit yung papel. Hindi din pwedeng stapler lalo. So, scotch tape lang para mabilis lang siyang tanggalin. Ilalagay mo lang, ganyan lang, ilalagay ko muna yung scotch tape sa flower, and then ilalagay ko dun sa pera. Ayun na, insert ko lang, one hand ang cameraman. Tinatamad ako mag-set up ng mga ng stand. Isang one hand kaya pagkuha mabilisan. Minsan marami akong ginagawang ganito, guys. Sa isang linggo ilang ganito. Kaya lang, tinatamad ako mag-video. Minsan maalala ko na mag-video yung tapos ko na ginawa. Hindi ko na hindi ko na ma-follow yung pinaka-first na paggawa nito. Kaya buti na lang ito naisipan ko din siyang i-record. So, yan na yung ating fairy lights na switch. Make sure lang na medyo nakatago lang siya sa bandang looban dyan. Para hindi siya masyado makita. And then, yan, we will put na yung ating mga golden butterflies. Paru-paru G, paru-paru G. Lalagyan natin yung butterfly using our glue gun. Glue gun yung ginagamit ko, guys. Kasi, make sure lang na hindi dun siya natatapat sa mani. Kasi meron ako dyang
parang flower na artificial dyan sa bandang gitna. So, pwede natin siya yung iglugan doon. Kasi pagka scotch tape, baka kasi mahulog ba. Lilipad ba yung mga paru-paro G? So, para make sure na hindi sila lilipad, i-ano na lang, iglugan mo na lang siya. Sa another business ideas dyan, sa gusto mag-DIY, bigyan nyo ng regalo inyong mga nanay, tatay, bunso, kapatid, friend, best friend, o, diba? So, pwede na kayong mag-DIY ng regalo nyo dyan. Depende na yan din kung ilang papel ang ilalagay mo. Sana all. Oh, ayan na. Thank you so much for watching this video. Hope meron kayong natutunan for today and hope to see you next time po sa aking YouTube channel. This is me again, Ruth Ilonga, saying bye-bye and thank you.